Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang lingkod, Sel TV Official. Ayan, samahan niyo po ako sa ating munting reaction at sa ating short video. Short video lamang po itong ating gagawin. At masyado pong mahaba yung live. Bago lahat, shoutout muna sa Team Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ruel of Malalag, and Rochelle. Ayan, Rochelle fans, hi po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat sa Solid Kalingap. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. And shoutout din po sa aming Team Organic at Team Word. Ayan. So, hindi ko na kayo isa-isahin dahil ang dami nyo. Salamat. Maraming salamat. Sa mga solid natin dyan, maraming salamat. At sino ba ang ating re-reactionan? Ito si Marzano kasi napanood natin kanina, na siya ay namamaalam. Kanina habang ako nagtatrabaho, ako'y nakikinig sa kanya. Siya ay namamaalam po. Ang tanong, bakit umalis bakit umalis si Marzano sa Rochelle? Kasi ang kwento niya, sabi niya, marami daw ang naninira. Sino ba yung mga basher? Naninira kay Rochelle at gusto rin pabagsakin ang Rochelle. Sino magpapabagsak? Alam nyo kasi doon sa salitang magpapabagsak, parang hindi ako naniniwala dyan na kayang pabagsakin ng viewers o ng sino mang basher ang isang channel. Hindi pa ako naniniwala dyan. No? Kasi, ang channel mo, ikaw ang may hawak. Ikaw ang driver ng sasakyan mo. Ikaw ang nasa mga kamay mo. Kung paano mo palalaguin yung channel mo at paano mo pababagsakin yung channel mo. Nasa sayo yun po. Pero yung sasabihin nila ng mga basher, pababagsakin ng channel ng may channel, alam nyo yung walang makakapagpabagsak, Walang makakapagpabagsak sa isang channel. Kung wala ka namang ginagawang labag, At kahit anong sabihin ng mga basher na yan, papabagsakin ka, at ikaw naman ay gumagawa ng kabutihan, hindi mo sila pansinin, at ang ginagawa mo ay puro pagtulong sa ating kapwa. Paano babagsak isang channel? Paano nila mapapabagsak ang isang community kung ito naman ay matatag at nahubog, Matatag ang pundasyon at ito ay nahubog, So, hindi basta-basta mapapabagsak po ng mga basher lamang, Kasi sabi ko nga, ikaw ang may dala ng channel mo, ikaw ang may-ari ng channel mo, kaya nasa mga kamay mo ang kinabukasan ng channel mo, Kung ikaw ay uupo-upo at wala kang gagawin, at hindi ka magsisikap, malamang bumagsak yung views mo. Pero kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng kabutihan, at patuloy kang gumagawa ng kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng kabutihan, So, hindi kayang pabagsakin ng mga ilang basher lang kasi mas marami naman yata yung umiidolo sa Rochelle o sa isang grupo o sa isang vlogger kaysa doon sa basher, Sabihin na natin na yung basher ay 2%. Yung 8% doon malamang solid yun sa'yo, O kaya talagang taga-suporta mo. So, kaya paano masasabi ng iba na pababagsakin ang isang channel, pababagsakin. Depende na lang yun. Kung ikaw mismo na may-ari ng channel ay magpakatok-katok, hindi ka gagawa at sisirain mo yung channel mo, sisirain mo yung algorithm mo, wala sa viewers yun, nasa sayo yun, Kaya, para sa akin, walang makakapagpabagsak. Yung salitang pababagsakin ang kampo ni Rochelle, pababagsakin yung mga ganito ng isang anong tawag nito? Basher, hindi ako naniniwala dyan. Basta tuloy lang ang paggawa nyo ng kabutihan at maraming nagmamahal sa inyo, hindi kayang pabagsakin ng isang channel na matatag ang pundasyon at maraming naniniwala. Ngayon, kung ikaw ay magpakatok-katok dyan sa channel mo, maaaring mawala ng gana yung mga manonood sa'yo kasi hindi naman yun yung inaasahan nila, di ba? Ang inaasahan nila dyan, yung pagtulong mo, yung ang tawag nito, yung nakikita nila na mabuti yung ginagawa mo, dyan kanila susuportahan, Kaya sasabihin, yung sabi ni Marzano, na may magpapabagsak daw sa community ng Rochelle. Kalukuhan yun, hindi ako naniniwala dun, Hindi ako naniniwala. Isang basher, 2 basher, 3 basher, 5 basher, anong gagawin naman yan? Ikaw yung may hawak ng channel mo, di ba? Pwede na lang kung i-strike kanila, wala ka naman kinukuha ang video sa kanila, di ba? Paano kanila ma-strike? So, hindi ako naniniwala dun sa pabagsak-bagsak na yan, si Kuya Bal, kaya bumaba ang views niyan. Alam niyo kung bakit? Kay Kuya Bal din, kaya bumaba yung kanyang views. Dahil sa, kumbaga, yung mga, nag-iba siya ng content, kumbaga, hinaluan niya ng mga kagaya nun, mga palaro, di ba? So, nasira yung niya. May mga violation siya nagawa sa kanyang channel. Pero hindi ang viewers ang may gawa nun, o hindi ang basher. Kasi ang basher, kahit magkuda pa yan ng magkuda dyan, walang apekto yun doon sa Pero lang, kung yung channel mo ay sinabutahin na, o kaya in-strike ka. At saka ito parang napaisip ako na kung bakit itong si Marzano ay aalis sa Kalingap, bakit nagsabay-sabay silang lahat? Bakit ang dami nilang umalis na sila ay mga reaktor ng Rochelle? Yun lang, yung may isa lang na mayroon lang silang halimbawa hindi nakasundo dyan sa grupo. At magpapaalam na sila. At tawag dito, sabay-sabay pa sila. Parang nakakapag-isip, meron? Bakit ganun?
Anong ipinagtampo nila sa Rochelle? Anong pinagtampo nila sa Ruel? Sabi nila, mahal nila ang Rochelle. O bakit nila iiwan? Ako kasi kung mahal ko ang isang tao, at sasabihin ko, mahal ko ang isang tao, mahal ko ang aking iniidolo, ganon ganito, bakit ko sila iiwan? Dapat nga naandyan ka para maging matatag yung ina-idolize, magkaroon ng suporta, no? Na, kumbaga, kumbaga, kung nanghihina man sila, may maroon silang makakapitan, mapangahawakan. Ay, kaso ikaw na mismo yung sinasabi mo, ikaw ay solid, mahal mo yung ganitong grupo, napamahal ka na sila dyan, at ikaw ay may paiyak-iyak pang nalalaman, tapos iiwan mo din lang pala sila. Tapos sabay-sabay pa kayo, ano meron? Di ba nakakapagtaka lang? So nagtataka lang ako, bakit ganun? O sabi mo, na ikaw ay naggumastos, gumastos na daw si Marzano ng pamasahe, ng oras, ng ganun-ganun, tapos naiiyak siya habang nagmomento-momento siya kanina, na habang pinapatugtog niya yung ano bang kanta yun, tapos ayun, naiiyak siya dahil naano siya, naiiwan niya yung Ruel at Rochelle. Bakit? Sino ba nagpalis sa kanya? Wala naman yata nagpalis sa kanya eh. So, alam mo, ikaw ay reactor kanila, o bakit mo sila iiwan? Dapat doon sa mga panahon na yun, na marami silang basher, at alam mo may magpapabagsak, sabi mo nga, may magpapabagsak, dapat na andyan ka, nakadepensa ka sa kanila, di ba? Dapat pinoprotektahan mo sila, hindi mo sila iniiwan kung talagang mahal mo sila. Pero ang tanong, parang gusto mo rin lang, sabi mo nga, aalis ka pero hindi ka hihiwalay. Anong klase yun? Na pag may bumanat sa kanila, babanatan mo, ibig sabihin nito, gusto mo lang lumabas para makabanat ka dahil marami ng rules sa kalingap na pwede kang masakop doon sa rules na yon, no? So gusto mo lumabas ng kalingap para pag bumanat ka nga naman, ay hindi ka mapatawan ng parusa o ng ano, kasi nga ay lumabas ka, mauta ka rin, ano? Yun lang naman kasi yung pananaw ko nakikita eh. Ano bang ano, yun lang basher, lalabas ka dahil sasabihin mo na mayroong gustong sumabutahe o mayroong gustong magpabagsak, dapat yan, dyan ka maging matatag. Dahil alam mo may magpapabagsak pala, ba't mo iiwan, di ba? Alam niyo, nagtataka lang ako kasi, biro mo yun, alam niya may magpapabagsak sa Rochelle, may mga basher, tapos, alam niya na may mga ganong issue, aalis silang lahat, sabay-sabay pa. O ilan ba silang umalis? Di ba? Ilan ba kayo umalis? Tapos, anong nangyari? Akala ko mahal nyo. Parang, small fishy ha? Small fishy. Small something. Smell something. Ano na yun? Smell something ha? Parang ganun. So yan, tayo mga naririto at sumusuporta sa mga team, lalong-lalo na kay Ruel at kay Rachel, tuloy lang po tayo. Hayaan natin yung mga reactor dyan na nagsasabing solid sila, mahal nila, pinaglaban nila, tapos pagkaimanhiman na alam nilang nasa tagilid na kalalagayan, na dapat sila inariyan at nagtatanggol sila, sila yung sabay-sabay na aalis. Parang may something, no? Yun ang itatanong ko sana, anong nangyari? Diba? Ibig sabihin, hindi solid. Hindi ka solid. Kasi kung solid ka at mahal mo talaga, iniidolo mo na yan, ay hindi mo iiiwan yan. Alam mo maraming lalapa dyan. Alam mo na palang may basher. Alam mo na pala na mayroong gustong magpabagsak. Ay bakit mo iiwan doon sa ganong sitwasyon? Ito itanong ko lang naman, ano? Kasi nga napanood ko kanina. Bakit mo iiwan sa ganong sitwasyon kung ikaw ay talagang solid dito sa mga ito? No? At wala kang ibang balak. Wala kang ibang balak. Di ba? Nakakapag-isip lang, no? Medyo nakakapag-isip ako ng, hindi ko alam kung maganda yung aking iniisip. Kasi nga, ano lang, parang naano natin na, sa ngayon, wala na ako sa kalingap, umalis na ako sa kalingap, pwede na ba natin gamitin, o pwede na ba kayong magpa-blue heart dyan? Isang blue heart nga dyan, punuin nga natin ang blue heart, itong ating, parang, ano yun? Nagpaalam ka, tapos gagamitin mo yung blue heart. Ano yung gusto mo ba? Parang, baka naman nagtampo kayo, hindi kayo napagbigyan ng Rochelle, kaya kayo umalis, hindi kaya? Baka lang naman. So, bahala na kayo kung ano talaga yung rason nyo. Basta yung rason nyo na aalis kayo at sasabihin yung mahal na mahal nyo itong grupo, itong community, at pag may mang-away na andyan kayo, so ibig sabihin hindi rin kayo umalis, na andyan din kayo. Gusto nyo lang lumabas dahil baka mapigilan kayo sa mga sa mga rules, di ba? Kunyari, didistansya kami para hindi kami mahagip ng mga rules na yan So, sa tingin nyo, mali yung iniisip ko? Kasi, alam mo palang may magpapabagsak, may mga basher. Diyan kayo kailangan na tagapagtanggol nila. Kasi nga, kayo yung kanilang mga reaktor, kayo yung kanilang mga tagapagtanggol. Tapos, doon sa ganong kagipitan, na alam nyo may mga ganong issue, iiwanan ninyo. O sinong hindi mapapaisip dyan. Tapos, sasabihin ninyo na, pag may bumanat sa inyo, andito lang kami, babanatan namin. Kaya ka nga lumabas. Sabi mo, baka madamay pa, o ano. Tapos, babanat ka rin pala sa kalingap. Wala rin namang silbi yung pag-alis mo. Nandyan ka rin lang pala sa kalingap. Umiwas ka lang sa mga rules na pwede mong ma-violate. Ano? So, may something dito. Parang may something. Pero paano man yung something yung kayo nabahala? Napaisip lang ako ba? No? So, dito sa ating mga solid kalingap, support lang po natin, no?
Kung sila man ay umalis at yung sinasandalan at naturingan sila ang mga reactor at sila ang napili ay sila ay nagkanya-kanya ng sibat, ay tayo mga viewers at sumusuporta sa Rochelle o sa kay Dudong Ruel, tuloy lang tayo. No? Wag nating iwan yung ating mga iniidolo. At doon din tayo tumutok sa mga pagcha-charity ni Dudong Ruel, no? Hindi lang yung puro din tayo pakilig o yung mga kilig lang ang ating susuportahan. Doon sa pagtulong kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, yung pagtulong nila ang ating suportahan. Ano po? Kasi alam niyo mga guys, yung pampakilig-kilig nila na yun sa akin, parang bonus na lang nila yan dyan sa inyo na maano lang kayo, kumbaga mawala lang yung pagod niyo, di ba? Pero talagang ang dito ay yung pagcha-charity ni Dodong, no? Yun po yung ating pagpukusan, makatulong tayo sa mga sina-charityhan niya, no? Yung panonood natin at hindi natin pag-isip ng ads, yan po ay malaking tulong na sa mayroong channel, no? So, ayun. Kaya, focus tayo o andyan lang tayo, suporta lang tayo sa mga nagcha-charity vlogger. Doon sa mga nagcha-charity, na talagang pagcha-charity po yung ganap. Hindi paghanap lang ng iba, yung iba dyan, naghanap lang ng sponsor at para sa sarili nilang pang-ekonomiya lang nila. No, so para pang sarili lang nila. So kilalanin natin yan at maging wise din tayo. At saka doon sa mga charity vlogger, sa mga nagcha-charity, no? Lalo na dito kila Dodong, kila Kalinga Prab, kila Kuya Bal. Sana sana piliin niyo rin yung mga sponsor ng yung mga sponsor, no? Na hindi yung kagaya ito, may nagsumbong, tatawagan kayo at kung ano mga kung ayaw nila parang ang gulo, no? Na kailangan i-stop at hindi yung gusto lang niya ang inyong pili po kayo, pili din kayo, wag kayo kasi may mga sponsor na parang ginagamit din lang, no? Ginagamit lang yung inyong kahinaan, no? At doon may narinig pa ako pero hindi pa klaro na mayroon daw isang sponsor na nagbigay ng 100k, pero hindi tinanggap ng vlogger kasi nga siyempre may iwas siguro sa pero tinanggap nung kasama o kung sino yun ito lang to, Marites lang to, Marites, no? Hindi tayo bibigyan ng pangalan dahil hindi pa naman klaro. So ayun, kumbaga binigyan ng 100k pero hindi tinanggap at salamat naman doon sa hindi tumanggap. Dahil alam niya ang mangyayari, no? Salamat naman doon sa vlogger na yun at charity vlogger na yun na hindi niya tinanggap. So, kasi yung nagbigay ng may intention, no? May intention. Yung nagbigay ng 100k na yon. So, kung magtatanong kayo kung sino yon, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Marites lang to. Ay, nako. Nakakatawa, di ba? So, yan mga guys. At mga kalingap, solid. Supportahan lang natin ang mga channel nila Kuya Bal. At yun. At doon sa pakiusap naman para tayo ay walang away ng mga kalingap, no? Sumunod kayo sa rules. Sumunod kayo sa rules na huwag mo nang mag-upload hanggat hindi pa nakakapag-upload yung pamilya Matubang, no? Hindi yung inuunahan nyo pa kagaya nung nangyari kay Kuya Mel at kami pa yung inaaway, no? Samantalang kahapon hindi ako nagbigay ng pangalan, no? Hindi ko siya pinangalanan, pero nanggagalaiti siya. So, ayan, mga kalingap at sa mga kumari ko dyan tunay, maraming salamat sa inyo at yan, po itong ating munting channel at upload lang yung sa atin dito. So, kung ano man yung kanilang mga rason, dahil sila ay nagsabay-sabay umalis kay Rochelle, bahala na sila, basta andito lang tayo, suporta tayo sa Ruel, suporta tayo sa Rochelle, at kay Kalinga Prab, at kay Kuya Bal Santos Matubang, no? Suportahan din natin yung mga maliliit na channel, kagaya ni Andy Kayakap, Joey the Great, at Gabisera, yung mga nagcha-charity talaga na nasa kanilang mga probinsya na, no? So, yun lamang, at maraming salamat sa inyo lahat, and God bless. Bye-bye!